Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarteng Waray. Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng masasarap na kakanin na pwede mong pagkakitaan. At hindi lang kakanin ang pwede mong matutunan. Matututo ka rin mag-bake ng cake at mag-design ng cake. Dito sa aking channel ay hindi ko po tinatago or sinisikreto ang aking mga ingredients. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko naman sa inyo ang aking pinagkakakitaan. Ito ay glutinous balls at pwede niyo po itong tawagin din pong karyoka. At dahil nga makulay ito, kaya naman mabili po ito sa mga bata. At dahil nga mayroon kaming pwesto sa harap ng paaralan, sa harap ng school, nung inilagay ko lang po siya, naubos agad at hindi pa ako nagpo-post, naubos na siya. Kaya naman gusto kong ibahagi naman din sa inyo at dahil nga gusto ko pati kayo kumita, kaya naman panoorin niyo po itong aking recipe. At hindi ko na patatanggalin pa, sisimulan na natin ang pagluluto ng masarap na karyoka balls. Sa pagluluto ng glutinous balls ay kakailanganin po natin dito ng glutinous rice flour. Dito ay gumamit lang ako ng 1 kilo, pero marami na po tayong maluluto o magagawa dito. At then, maglalagay naman na tayo dito ng all-purpose flours. 2 cups po ito. Kailangan natin gumamit dito din ng all-purpose flour para hindi ganun kalagkit ang ating balls. Then, maglalagay tayo dito ng ating water. 4 cups po ang inilagay ko dito, pero dahan-dahan nyo lang po itong ibubuhos. Huwag nyo pong biglain. Tatansyahin nyo lang po ang tubig nito. At dahil nga parang dough ang gagawin natin, para siyang donut, kailangan ay medyo matigas pa siya. Kapag maglalagay kayo ng tubig ay paunti-unti lang. Once na masobrahan naman ng tubig, mag-add na lang din po ulit kayo dito ng glutinous rice or all-purpose flour. Dahil nga okay na, ngayon ay paghahatiin natin sa dalawang kulay. Dito ay pinaghati ko sila. Ang unang kalahati dito ay ubi flavor. Dito ay gumamit ako ng 1 teaspoon. Ayan, inimix lang natin yan. Mamasahin lang natin, haluin lang natin siya ng mabuti hanggang sa mag-combine na ang kanyang kulay. Kung sakali man kayo ay magilata na ang inyong dough, maglagay na lang po kayo ng glutinous rice flour. Dapat kasi ang kanyang texture ay medyo matigas-tigas pa siya. Ang tamang consistency niya ay dapat mabibilog siya. Ans na ganito na ang kanyang itsura, napoform na siya ng bilog at hindi po siya malata or matigas. Talagang tama lang. Mafe-feel nyo naman kung ano yung tama eh. Yung ganyan po siya. Yung consistency niya ay medyo matigas-tigas pa. Ang susunod nating flavor ay naglagay tayo muna dito ng food color. Ito yung red. Pero nagiging pink po siya katagalan. Kapag konti lang ang inilagay nyo na red ay magiging pink ang result nito. Then maglalagay tayo ng lemon flavor. Dahil wala akong strawberry, kaya naman lemon lang ang ginamit ko dito. Sa ating gagawin dito ay tulad lang din po ng ginawa natin sa una, na ipag-mix lang natin ng mabuti hanggang sa ma-achieve natin ang tamang consistency nitong ating balls. Pagka kayo ay nasusobrahan naman ng sobrang lambot, mag-add lang kayo paunti-unti din ng glutinous rice flour. Pagka ganito na at mabibilog na siya, okay na po ito. Ang una natin gagawin dito, pagkatapos nating masahin ito ay ikakap natin. Kung mayroon kayong 1 tablespoon, yun po ang gawin yung panukat. At dahil nga hindi ko mahanap ang aking 1 tablespoon, ito ay yung pang ice cream na lang ang ginamit ko dito. Para naman din po siyang 1 tablespoon ang sukat nito. Ngayon ay sinukat ko muna siya para mabilis po ako. Pagka okay na, tsaka ko naman po ito binilog-bilog. Dito sa ating kakanin na ito ay hindi po talaga kayo mahihirapan. Sa ingredients pa lang ay hindi po ganun kamahal ang gagamitin nyo dito. Kaya naman suggest ko sa mga nanay na nagsisimula pa lang sa business, ito yung una nilang gagawin dahil hindi nyo nakakailanganin dito ng mga mamahaling ingredients at mamahaling mga equipments na paglulutuan itong ating masarap na balls. Dito ay simple lang. Kung mayroon lang kayong kaltero, kawali o kahit na ano na pwede yung pagkalutuan, pwedeng-pwede po kayong magnegosyo ng ganitong glutinous balls. So, ito na nga po mga kawaray. Circle lang natin yan sa pamamagitan ng ating mga palad. At dahil nga napakadali nito, kaya naman masasabi ko na ito ang tamang pwedeng lutuin ng mga nanay na nagmamadaling magluto.
masarap at talagang magugustuhan ng mga bata at dahil nga makulay, kaya naman alam ko na magugustuhan to ng mga bata na dadaan lang sa tapat ng bahay nyo. Kahit yung inyong mga binibenta, ilagay nyo lang sa tapat ng bahay nyo at dadaan ang mga bata. Mapapatingin at mapapabili po sila. Marami kasing nagsasabi na paano sila magsisimula ng business kung wala naman silang mga gamit pa sa bahay. So, hindi problema yun mga kawaray. Dahil nga dito sa ating glutinous balls, ay napatunayan ko na kahit wala kayong gamit ay pwede kayong kumita. Ito nung naluto ko na po ito, ay binenta ko na po agad ito. Nako, pinagkaguluhan po ito ng mga bata. At hindi lang mga bata ang nagkagusto nito, pati na rin po ang mga nanay. Unang gagawin natin dito pagkatapos nating bilugin lahat, ay bubutasan po natin ito sa gitna ng glutinous balls. Ang gagawin nyo ay kumuha kayo ng stick or yung panusok ng glutinous ball na din po. Bamboo stick, ayan. Kailangan may butas talaga ang ating glutinous balls. Bakit nga ba natin binutasan ito? Ang ating purpose na bakit natin binutasan ang gitna ng glutinous balls kasi kapag prituhin po natin ito para maluto din ang gitna at hindi magputok-putok kapag ka niluluto na or priniprito na itong glutinous ball or karyuka. So pagka ganito na po siya, mag-init na po kayo ng inyong mantika. At dahil nga okay na lahat na ay nabutasan na natin, safe na tayo yan sa putok na yan. Once kasi na hindi natin butasan yan, hindi po maluluto ang gitna nito. Pagka ganito na, uulitin ko, kayo ay magpapainit na ng mantika. Once mainit na, gumamit kayo ng bamboo stick ulit. Tingnan nyo kung kumukulo na. Pagka bumubulo na yan, pwede nyo na pong ilagay dyan paunti-unti ang inyong glutinous balls. Huwag nyo pong bibiglain. Kailangan may space or pagitan ng inyong pagpiprito. Kasi nga po, didikit po ito kapag ka maprito na kayo ay hindi kayo maglagay ng space, magdidikit-dikit po sila. Kailangan talaga may pagitan kapag kayo ay nagpiprito. Napakadali lang po nito talaga magprito ng glutinous balls. Kung sakali naman na marami kayong mantika, gumamit kayo ng kaserola, doon niyo iprito ang inyong glutinous balls. Mas mabilis yun at hindi nyo na po babalik ta rin pa. So pagka golden brown na siya at alam niyo na pong luto na, ito'y hanguin nyo na po at dahil magpuputok-putok po ito. Ang tips ko lang sa inyo, ang apoy nyo dapat dito ay mahina lang. Kapag kumulo ng inyong mantika, pahinaan nyo na po agad ang inyong apoy. Kasi kapag malakas ang apoy nyo, mabilis pong maluto o masunog itong balls, mabibigla po siya. Ang tendency niyan sa gitna ay hilaw pa at puputok po siya. Kaya dahan-dahan lang po sana ang apoy na gagawin nyo dito. Nasa sa inyo na rin naman kung anong flavor ang gusto nyo. Depende sa mga bata kung anong mga kulay ang gusto nila. So, ganyan lang po ang pagluluto nito. Napakadali. Once na ito ay maluto na, isala na natin ito sa ating mga plato. Pagka ito na siya, naluto na natin. Naprito na natin lahat ito. Kaya man pangalawang luto ulit ang gagamitin natin. Ang gagawin natin dito ay maglulusaw naman po tayo dito ng ating asukal. Ang gagamitin kong asukal dito ay wash para medyo dark or depende sa inyo yun kung anong gusto nyo asukal. Kung gusto nyo napaka-brown, pwede din naman po. So ito na, pagka kumukulo na nga ang inyong mantika ulit na pinagprituhan, ilagay nyo na po dyan ang inyong asukal. Dito ay gumamit ako ng 1 cups of sugar. Wash po ang ginamit ko para mas mura. Dito ay nabili ko siya ng 22 pesos. So ang gagawin nyo lang dito ay lulusawin nyo po ang inyong asukal. Bago nyo ilagay ang karyuka or glutinous balls nyo, kailangan ito ay na-caramelize na natin ang ating asukal. Once na okay na at ganyan na siya, at saka naman natin ilalagay lahat ng ating balls. Ang una kong inilagay dito ay ubi flavor para hindi po magkasama ang dalawang kulay na ito. At dahan-dahan lang po ito at kasi nga po ito ay magdidikit-dikit pagka maluto na. Pero natatanggal din naman po siya. At ang gagawin nyo lang dito ay hahaluin nyo lang ng mabuti para lahat ng
glutinous balls ay malagyan ng asukal. Once na okay na at nalagyan na ng asukal ito, hanguin nyo na agad, baka masunog pa ang inyong glutinous balls or ang inyong carioca. And then susunod naman na natin, syempre ang ating pink. At dahil nga sa naglagay tayo ng ating asukal, naging orange na po ang kinalabasan niya. Pero ayan talaga, masasabi ko na pinagkaguluhan ito ng mga bata nung iti-display na namin sa tindahan. Depende sa inyo yun kung maglalagay po kayo talaga ng food color na pink. Kaso lang, nung dinisplay ko, napagkamalang kwek-kwek itong ating carioca balls, itong ating glutinous balls. Depende sa inyo naman kung anong kulay talaga ang gusto nyong gamitin. Maganda din po ang green, and attractive din po ito sa mga bata. Sa Monday nga po ay gagawa ulit ako nito. Dahil nga mabili, kailangan araw-araw na po akong gumawa nito. So pagkatapos na, ayan na, natapos na natin lahat lagyan ng asukal. Itong ating glutinous ball or carioca balls. Diba napakadali lang pala gawin, pero mahal po ito kapag kabilhin natin. Kaya naman kung pang merienda nyo lang, ayan, gawin nyo na at kayahin nyo na po itong ating ginawa. So pagka malamig na siya, ay tutusok na po natin ito sa bamboo stick. Tatluhan po ito. Ang benta ko dito ay 12 to 15 pesos. Napakadlaki na po ng income nyo dito. Nasa kalahati na po ng gastos nyo. Dito sa aking glutinous balls, ay gumastos lang po ako dito ng wala pang 160. Ayan, nasa 150 lang po ang nagastos ko dito. At nabenta ko po siya ng 400 pesos. Napakalaking tinubo namin dito. Syempre kasi may pwesto kami, kaya kailangan naming mahalan. Pero kung kayo naman ay online at sa bahay lang, medyo murahan nyo lang, gawin nyo ng 12, may tutubuin na po kayo. Pero kung i-deliver nyo naman, syempre dadagdagan din po kayo ng presyo. Dahil nga gusto kong i-share sa inyo ito, kaya ibinidyo ko po ito at in-upload ko sa YouTube channel ko para doon sa mga nanay na nag-iisip ng pwedeng pagkakitaan na wala naman silang ganong gamit. So ito na nga yan mga kawaray, kahit wala kayong gamit, pwede kayong kumita. Kaya naman, nasa sa inyo na lang kung gagayahin niyo po itong aking recipe. At kung gusto nyong hiramin po lahat ng aking mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB, dalawin niyo po ang Hasmin Kabigkis. Ayan, i-follow niyo po ako doon kung gusto niyo po. At syempre ang aking Facebook page, Cake by Ate Jazz, kung gusto niyo po kong i-follow doon. At sa mga picture ko na nakapost sa aking Facebook, kunin niyo na lang po yun, hiramin niyo na lang po yun, at kahit hindi na kayo magpaalam, ayan, hiramin niyo po. Pero wag niyo pong lagyan ng pangalan ang picture na yun dahil marami na pong gumagamit ng aking mga post. At gusto ko ay hiramin niyo lang po yun. So ayan, shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood, ng mga subscribers ko dyan. Thank you sa palagi niyong panunood sa aking mga vlog. At sana ay may natutunan kayong ngayong araw na ito, ay may nai-apply kayo at dagdag na pagkabuhayan. O yan, dagdag niyo po yan sa inyong mga paninda. Napakadali lang po nito. At dalawang flavor nga yan ay napakasarap. At masasabi ko na kapag itong gawin nyo, kahit ang puhunan nyo lang dito ay 150 to 160, ay makakagawa na po kayo ng marami. At pang snack na lang naman po ay hatiin nyo nilang pong aking ingredients. Pwede naman po yun. So hanggang dito na lang mga kawaray, at sana ay may nagustuhan kayo or nagustuhan nyo itong aking video. At kung nagustuhan nyo po ito, ay subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. At syempre, i-click nyo ang all bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga video. At palagi nyo po akong mapapanood at magkaroon kayo ng idea kung ano pa nga ba ang pwede nyong lutuin sa inyong mga bahay. Hanggang dito na lang mga kawaray. Thank you sa inyong lahat. At pwede nyo pong hiramin ang aking mga picture. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray. Salamat po sa panunood nyo palagi sa aking YouTube channel mga kawaray. Kaya naman isi-shoutout po muna natin ang lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel. I-shoutout po muna natin ang palaging nagko-comment,
Maraming salamat po, Ma'am Divine Painagan. Ma'am, pwede po i-comment mo dito ang FB page mo, mahirap hanapin. Ayan, Ma'am, ilalagay ko po yan sa aking inbox. At i-shoutout din natin si Origin. Thanks sa share ng recipe kasaba. May recipe ka ng sapin-sapin. Thanks. Opo, Ma'am, nandito po yan sa aking YouTube channel. May iba't ibang klase ng ating sapin-sapin. At i-shoutout din po natin si Ma'am Arlene Filiatar. Ang galing niyo po. Siguradong masarap yan, Ma'am. Kung hindi po lalayo ang lasa doon sa Benito, sigurado pong masarap kasi masarap ang kasaba cake doon, Benitos. Maraming salamat po sa pag-share, Ma'am. Thank you din po sa inyong panunood. At i-shoutout din po natin si Raquel Pablo. So yummy, Miss Hasmin. Hindi ko pa na-try ang gawin ang puto pizza, pero I will try. And thank you so much telling us to borrow your picture. God bless everyone. Shout out watching from here in Baguio City. Shout out sa iyo, Ma'am Raquel Pablo. At shout out dyan sa Baguio City, sa family niyo po. At Jeneline Kirong, Ma'am, pwede po malaman ang size ng bilao. Salamat po. Ang dami niya pong mga comment dito sa atin. Ang size na bilao dyan sa sapin-sapin with latik ay size 10 and size 8. Ang size 10 natin ay pwede mo siyang ibenta ng 450. Ang size 8 ay 300. Ayan, Ma'am, ang sabi niya, hello po, Ma'am, salamat po sa pag-share nito. At shoutout din natin si Marilo Di Jesus. Yes po, Ma'am, wait ko po ang recipe niyo yan sa baking pan po kasi palpak ako magsalang sa bilao, Ma'am. Matapon po ang texture ko kahit inaayos ko naman po ang dahon ng saging sa bilao, lumalabas pa ang texture ko. Ma'am, ang suggest ko sa inyo, lagyan niyo po muna ng foil ang inyong bilao. At shoutout din po natin si Nita Glant. Wow, waray nun, kaman ngay anday. Hala, birahipi kahi. At shoutout din natin si Janet Didios. Morning po. Ayan, Ma'am, thank you po sa palaging pagko-comment niyo dito sa aking YouTube channel. At sana sa mga nanonood nito at gusto niyo i-shoutout ko kayo, mag-comment lang po kayo dito. At shoutout din natin si Linen Cantega. Okay to Miss Jazz, gawin ko po ito part sa mga anak ko. Florita Idaga, hello po, lagi ako nanonood sa iyo. Sana matuto ako magluto para negosyo. Opo, Ma'am, napakadali lang po nito at kayang-kaya niyo po ito sa bilaon niyo na pong lutuin para hindi po kayo mahirapan pa. Maria Sitier, wow, mukhang yummy. Okay yan, pang negosyo. Opo, Ma'am, napakadaling gawin. Salamat sa inyong lahat. Thank you and God bless po.